Magandang araw, magandang gabi, magandang hapon sa ating lahat sa mga sulok ng mundo. Nakasubaybay sa ating YouTube channel. For this video nga pala, share ko lang kung paano ba yung mga ginagawa namin dito sa parkour na ito, lahat ay trabaho namin. Ipon ng basura, ayos, siyempre segregate yan, dapat segregated ang mga basura. Kasi ganun dito sa barko, hindi pwedeng ay itatapon lang yan sa dagat kahit na walang nakakakita. So bawal yan sa barko. And then mahuhuli kasi kami ng port authority yung pagkatinignan yung wishlist proposal namin. So mabibilang ng port authority yung kung ilan talaga yung basura namin, yung cubic meter ng basura. So kung ilang days kaming naglayag, malalaman ng port authority yan kung nasaan yung basura. Kasi kung sinabing nagtapon o saan ito tinapon na bansa, tinapon na banda, so ganun yun. Tapos hindi man tinapon o kung hindi kayo nagtapon ng basura, so kailangan meron may pakitang basura. Talagang iniipon namin yan yung basura na yan. Pag tumabi, saka doon itatapon. So ganyan ang pag iniingat namin sa kalikasan kasi kasama yan sa marine pollution. Bawal na bawal po ang magtapon ng basura kasi makakasira yan sa ating kalikasan, lalo sa mga isda, sa corals. Bawal na bawal talaga matapon yan. Kaya ngayon ang gagawin namin ayusin, kasama ko ang aking partner na si Jack. Shout out sa Jack. Napakabata pa nito ni Jack, tapos napakatangkad pa. One day ko, bata pa yan. Siya ay 24 years old pa lamang. Napakabata niya nakapasok ng barko. Napakasawa yan, pero meron na lang siyang girlfriend ang sabi niya sa akin. 1 week pa lamang ako dito sa barko, kaya medyo nakikiramdam pa lang ako sa aking mga kasamahan sa trabaho. Kasi siyempre ito under probationary na ako. Kailangan talagang ipakita yun para laman ko sa trabaho. Yun na nga, medyo simple lang ang trabaho namin kasi RP ito yung sinusurvey lang namin yung dadaanan ng wire tinatayo na wind farm dito sa Taiwan. Kasi kailangan masurvey yung ilalim ng dagat kung may mga tatamaan pa na wire, may corals ba o ano. So kailangan masurvey sa ilalim ng dagat. So paki-check nyo sa ibang mga videos ko. Natin yung basura namin dito kasi wala kaming natawag dito sa factor. Or abutin kami na operated 3 weeks vehicle bago dumaong, kaya sa dagat. Yun, ROV, robotic na yun. Ganun lang yun. abutin kami na 3 weeks dito sa Lao. Trabaho na sa Kaya ratings dito sa barko. Kasi ang position ko rito ay ratings ko yung pinakamababang rango dito sa barko. Kahit na mababa naman at least kahit pa paano nakakaipon din. Preswento rin tayo para sa pamilya, sa anak ko na nag-isa, sa pamilya, mag-aaral na pagpunti, habang nagtatrabaho lang dito para sa iyo to. Pero isipin mo, itong mga basura na to pag dyan sa atin sa Pilipinas yan, siyempre yung iba pagkakitaan pa kasi puro mga
Bakit po? Nag-aral kami na 3 years. Sayang ano. Pero after 3 weeks, dadaong kami Pagdating ko dito sa Taiwan, Marco. Taipei. At Babasok ka ng baba. kami ng pasukan. Fuel, talaga ng pagkain, crew change. So, ganun lang yung trabaho nitong barko. Pero, ang third day ni... Guys, sana tuloy yung pagsuporta sa akin para may share pa ako na mas marami. Ipakita ko kung ano talaga yung mga tinatrabaho dito kasi lalo iba rin yung pinanggalingan ng barko ay iba rin yung trabaho namin. Iba rin dito. Kaya tawag na ka rin to. Ibang klase ng offshore dito to. Hindi katulad ng isang previous na sinampahan ko ng towing, panghila ng barko. So ito naman ay iba. Hindi siya pang towing, ibang klase ng offshore. Yun lang. Sana ay nagustuhan nyo ang video ko na ito. At sa uulitin natin. So, yun lang guys. At magpapaalam na kami. So, hanggang sa susunod ulit na video, sana subaybayan nyo to. Ang aming paglalakbay dito sa Taiwan. Taichung, Taiwan. Taichung, Taiwan. Survey kami ng ang gamit, ang kakarot. Tara na.
Siyempre, yan ang trabaho tayo. Magbukas ng kamay. Pagkatapos mo magtrabaho. Ayan. Kailangan natin magbukas. Para malinis tayo. Oh, hanggang dito na lang guys. Sana suportahan yung aking YouTube channel. Ma-share ko rin yung mga trabaho dito. Yun lang. Thank you and God bless ating lahat.